Isang babae na makipagkita lang sana sa kanyang pinsan ang nabiktima ng budol-budol gang sa Pasay. Nahuli ka man ang insidente, hindi naman matukoy ang suspect dahil sa suot niyang sombrero. May report si Cesar Apolinario. Yung tita ko kasi nandyan na siya. Sabi nung babae, Inakala ng mga taga-barangay 146 sa Pasay na magkasintahan ng lalaki at ang babaeng kasama nito habang naglalakad sa kaba ng Taft. Pero nang lumapit sa kanila ang 22 taong gulang na babae, nalaman nilang biktima pala ng budol-budol. At ang lalaking kasama ang tumangay ng kanyang cellphone. Kwento raw ng babae, pagdating niya nitong Sabado ng umaga sa Baclaran ay tinawagan niya ang pinsan para ipaalam na nasa Pasay siya. At magpapasundo sana sa terminal malapit sa MRT sa EDSA Taft sa Pasay. Hindi niya raw namalaya na katabi ang suspect habang nakikipagkwentuhan sa kanyang pinsan gamit ang cellphone. Nang magpaalam daw sa kausap ang biktima, Sinabi na siya yung pinapunta ng pinsan niya. so ibig sabihin Narinig na niya. nung nilapitan siya ng lalaki, sinabihan siya ng lalaki na, ikaw ba? Ako yung inutosan ni Janjan na susundo sa iyo. Napakinggan daw ng lalaki ang mga detalye ng usapan ng magpinsan kaya nalaman ang tungkol sa kanila. Dahil napaniwala ng sospek, nilibre pangaraw niya ito na makakain at maiinom. Gentleman pangaraw dahil tumulong magbitbit ng mga hawak na gamit at umalalay pa sa pagtawid. Pero pagdating sa isang establishmento, Tinira mo rin yung cellphone, akitin ko muna yung tita ko kasi nandyan na siya. Sabi nung babae, paano yung cellphone ko? Hindi, sabi niya, sandali lang ako, ibabalik ko siya. Sabi ng babae, sasama ako. Sabi ng lalaki, wag na kasi magagalit yung tita ko. dahil hindi pa rin nakatunog sa masamang balak, pinagkatiwala raw ng biktima ang kanyang cellphone. Ang sospek lumabas na ng establishmento at saka naglaho. Ang biktima noong pagkikita lang nila ng kanyang pinsan na lamang na biktima siya ng budol-budol. Nireview pa nila ang CCTV pero dahil nakasombrero ang sospek ay walang kuha na makikilala ang mukha nito. Ayon sa kapitan ng barangay, marami na silang natatanggap na reklamo ng pambibiktima ng budol-budol, lalo na tuwing papalapit ang graduation ng mga estudyante at kapag magpapasko. Katunayan, noong Marso ay nabiktima ng budol-budol ang dalawang estudyanteng naghahanap ng laptop. Pag binigay mo pa yung pera mo talagang parang nilito ka lang nila. Huwag mo hayaan na ibigay sa kanila yung pera dahil hindi mo naman siya kilala. Ang pulisya nakatutok sa mga CCTV dahil dadagsa na naman ang mga miyembro ng budol-budol lalo't magpapasko. Para sa unang balita, Cesar Apolinario reporting.